Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, ang grupo ni Luffy at ang lahat ay nagtutulungan upang bumuo ng isang plano upang talunin ang Yonko Kaido, at iligtas ang lahat ng mga mamamayan ng 10 bansa. Biglang nagdilim muli ang langit. Isang napakalaking dragon ang lumitaw sa kalangitan, na nagdulot ng takot sa lahat. Samantala, ang lahat ng mga taong bayan ay nasa estado ng gulat, hindi inaasahan na lilitaw si Kaido ng personal. Napagtanto ni Lo na ang pagdating ni Kaido ay nangangahulugan na hinahangad niyang makuha niya si Luffy. Agad namang sumugod si Luffy patungo sa kinaroroonan ni Kaido habang si Kaido ay lasing na nanggugulo sa bayan. Ipinaalam sa kanya ni Hawkins na si Luffy at Lo ay nasa lumang kastilyo ng Odin. Ito ang nagtulak kay Kaido na ilipat ang kanyang atensyon sa kastilyo. Bumaling ang tingin ni Kaido sa kanila na ikinagulat nilang lahat. Agad na pumailang lang si Kaido sa langit, inihanda ang sarili na magpakawala ng bowl ang apoy sa grupo ni Nami. Nagdulot ito ng gulat sa lahat habang sila ay nag-aagawan sa galit na pagtatangkang tumakas mula sa paparating na panganib. Sa isang strike lang, winasak ni Kaido ang isang buong bundok. Nang makitang inaatake ang kanyang teammate, na naging sanhi ng pagkagalit ni Luffy, agad niyang inactivate ang Gear 2 at mabilis na tumakbo patungo kay Kaido. Habang papalapit siya kay Kaido, agad na ginamit ni Luffy ang Gear 3 para tumalon sa langit at direktang naghatid ng malakas na suntok diretso sa ulo ni Kaido, dahilan para bumagsak si Kaido sa lupa. Sa sandaling ito, labis na nag-aalala si Luffy para sa kanyang kasamahan. Bigla niyang napansin na nasugatan si Sped. Dahil sa sobrang inis na pag-uusap ng mga sundalong Kaido, agad silang pinatulog ni Luffy. Inihayag ni Sped na si Otama ay sinaktan ni Kaido. Agad na nag-aapoy sa galit ni Luffy. Ito ay dahil inipon ni Otama ang lahat ng kanyang pagkain para makain ni Luffy. Tanong ni Luffy kay Lo, kung matatalo ko si Kaido, matatapos din ang lahat diba? Sa sandaling ito, napatahimik na rin ng suntok ni Luffy ang kalasingan ni Kaido. Tanong ni Kaido, sino ka ba brat? Ako ang magiging hari ng pirata, sagot ni Luffy, na dahilan kung bakit nakikita ni Kaido na masyadong ininsulto siya ni Luffy at pinaputokan siya. Ngunit nakaiwas si Luffy at agad siyang sinuntok, na nagpabalik kay Kaido. Nang hindi inaasahan, para lang itong kagat ng lamok kay Kaido, kaya hinampas ni Kaido si Luffy. Ngunit hindi pa rin sumuko si Luffy, bumangon upang harangan ang mga pag-atake ni Kaido, at agad na nagpakawala ng maraming suntok, na patuloy na tumatama sa katawan ni Kaido. Habang naghahanda si Luffy na pakawalan ng kanyang panghuling suntok, napabuntong hininga si Kaido na nagpabalik kay Luffy. Ngunit patuloy na sumugod si Luffy, naglunsad ng walang humpay na pag-atake kay Kaido ng walang tigil, na naging sanhi ng pagkabagsak ni Kaido sa lupa. Biglang umatras si Kaido at nag-transform sa kanyang anyo ng tao. Nang akala ni Luffy ay natalo na siya, muling tumayo si Kaido. Lumalabas na lasing pa rin siya, kaya agad na inactivate ni Luffy ang kanyang pinakamakapangyarihang anyo, ang Gear 4. Umabante siya at naghatid ng suntok sa mukha ni Kaido. Pero kahit anong suntok ni Luffy, hindi nagpatinag si Kaido, na ikinagalit ni Kaido sa bastos na batang ito. Habang naghahanda si Luffy na ilabas ang kanyang panghuling suntok, agad na ginamit ni Kaido ang Thunderclap 8 Trigrams technique, na nagpalipad kay Luffy sa bundok na may napakalakas na pagtama. Nakapagtataka, talagang nahulog si Luffy. Agad na inactivate ni Lo ang kanyang kapangyarihan na Devil Fruit para subukang maitakas si Luffy, ngunit na-intercept siya ni Hawkins, kaya pinilit siyang umalis ng mag-isa. Samantala, pinagmamasdan pa rin ni Kaido si Luffy at nagtanong, sabihin mo ulit sa akin, anong uri ng hari ang gusto mong maging, maliit na brat? Pagkatapos ay umalis siya, iniisip na natalo si Luffy. Biglaan, kahit wala siyang malay, pinakawalan ni Luffy ang Conqueror's Haki, na napilitang tumigil si Kaido sa kanyang mga landas at nagpa siya na ikulong si Luffy sa udon para gawin siyang subordinate. Sa side ni Kiko, sinusubukan niyang hanapin ang lahat. Buti na lang at ligtas silang lahat. Lumalabas na bago sila sa lakayin ni Kaido, ginamit ni Shinobu ang kanyang ninja technique para maghukay ng butas, kaya ligtas ang lahat. Sa panig ni Otama, siya ay nailigtas ng grupo ni Inuarashi. Hindi siya makapaniwala na isang bata ang pinuntirya ni Kaido. Habang dinadala si Luffy sa udon, ang buong Wano Kingdom ay nakatanggap ng mga leaflet na nagdedeklara ng pagkatalo ni Luffy, dahilan para mabigla ang kanyang mga kasama. At nang hindi na lumala ang mga bagay, ang kapitan ng barko ay inaresto at inilagay sa bilangguan.
Sa loob ng kulungan sa oras na ito, lahat ng mga bilanggo dito ay sumailalim sa malupit na trabaho. Malubhang nasugatan si Luffy at nalagyan ng benda ang mukha. Ang mga gwardya dito ay patuloy na nag-uudyok sa kanya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang tao sa anino na dumating sa kanyang tulong. Biglang pagpasok sa selda, nagkataon na nakasama ni Luffy si Kid. Lumalabas, dito rin nahuli at nakulong si Kid. Sa panig ni Chopper, inasikaso ng kanyang grupo ang mga pinsala ni Otama, na tinulungan siyang makabangon. Nang malaman na dinala si Luffy sa udan, lalo silang nag-alala, dahil ang udan ay ang brutal forced labor prison ni Kaido na idinisenyo, upang sirain ang kalooban ng mga bilanggo nito at pinilit silang magpasakop sa kanya. Sa puntong ito, kailangang magpumiglas si Luffy na basagin ang mga bato kapalit ng mga bonds. Gayunpaman, nagawa ni Kid na makabasag ng mas maraming bato at makakuha ng mas maraming bonds kaysa sa kanya, na ikinabigo ni Luffy at pinilit siyang lampasan si Kid. Sa sandaling ito, may isang matandang lalaki na nakikipagpalitan ng tinapay. Sa kabila ng labis na pagsisikap, maaari lamang siyang makakuha ng isang maliit na piraso bilang kapalit, na nagdulot sa kanya ng pagkabigo. Dahil dito, agad siyang binatukan ng isang gwardya habang si Luffy ay patuloy na nakikipagkompetensya kay Kid para sa pagkain, na ikinatakot ng mga prison guard dahil kahit pareho silang nakaposas na gawa sa Sea Prism Stone, hindi pa rin sila nanghina. Kaya't nakapagpalit sila ng 2 kaing ng mga bond. Sa labas, galit na galit ang isang prison guard dahil kinain na nina Luffy at Kid ang lahat ng bonds niya, kahit na pareho na silang matambok. Pagkahinga pa lang, bumalik sa normal sina Luffy at Kid. Biglang nakita ni Luffy na binubuli ng prison guard ang isang matandang lalaki kaya nagalit si Luffy, kaya agad naman itong sumugod ang gwardya at nilamon silang dalawa sa bunganga ng hippopotamus. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ginulpi siya ni Luffy sa loob at pinabagsak siya. Sa sandaling iyon, itinaas ni Luffy ang matanda sa kanyang mga balikat at umalis, na nag-alab ng pananabik sa lahat ng mga bilanggo, nang may nang-ahas na tumayo laban sa mga gwardya ng bilangguan. Kinabukasan, curious ang lahat kung sino si Luffy. Dumating din si Hyogoro at nagpasalamat kay Luffy sa pagligtas sa kanya. Sinabi ni Luffy na ang nangyari kahapon ay wala lang, at binigyan pa siya ng isang dakot ng food exchange ticket. Napagtanto ni Hyogoro na mabuting tao si Luffy. Biglang nakapasok si Raizo sa kulungan. Naghahanap pala siya ng Sea Prism Stone Posas para tulungang makatakas si Luffy. Sa pag-alis ni Raizo, lumitaw si Caribou na hinahanap si Luffy, at tila narinig niya ang plano ni Luffy na umalis at gusto niyang sumama sa kanya. Sa kabisera, ang grupo ni Sanji ay kasalukuyang nagpapadala ng mga senyales upang tipunin ang lahat ng mga samurai ng kaharian. Bigla nilang namataan ang kilalang dilag na si Komurasaki, na nagpaparada. Siya ay pinarangalan bilang ang pinakamagandang babae sa bansang Wano, kaya ang masasama at mayayamang lalaking tumutugis sa kanya ay nawalan ng lahat ng kanilang kayamanan. Samantala, nagpapakasawa si Zoro sa pagsusugal, patuloy na nanalo sa pagkadismaya ng may-ari ng kasino. Tungkol naman sa lalaking ito, sinusundan niya si Zoro sa tangkang manghingi ng pera. Alam ng may-ari ng kasino na kung patuloy na mananalo si Zoro, wala siyang mararating, kaya't nagdusa ang may-ari ng kasino sa pagdaraya. May nakatago sila sa ilalim ng mesa para manipulahin ang mukha ng dice, dahilan para matalo si Zoro. Bilang resulta, nagpa siya si Zoro na ilagay muli ang lahat ng kanyang taya, ngunit sa pagkakataong ito ay natuklasan niya ang kanilang panlilinlang. Pagkatapos ay ginamit niya ang hake para tangayin ang buong kasino. Nang makitang nakatayo si Zoro sa kanya ng mag-isa, tinawag ng may-ari ng kasino ang kanyang mga nasasakupan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinailangan lamang ni Zoro na tanggalin ang kanyang espada para mailabas ang kanyang killing intent, na naging sanhi ng kanilang pagkawala ng malay. Dahil dito, walang choice ang may-ari ng kasino kundi bayaran si Zoro para umalis. Kinabukasan, patuloy na sinusundan si Zoro ng lalaking nagngangalang Yesoy, na nakilala ang kanyang lakas, at ipinaalam niya kay Zoro ang sitwasyon sa bansang Wano. Pagkatapos ay dinala niya si Zoro sa kanyang bayan sa bayan ng Ebaso. Napagtanto ni Zoro na napakahirap ng mga tao rito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sila tuwang-tuwa. Sa kabila noon, nanatili silang pala kaibigan, nagtitipon-tipon sa paligid ni Zoro at inalok pa siya ng malinis na tubig na maiinom, na siyang pinakamahalagang bagay sa kanilang nayon. Para naman kay Kurozumi Orochi,
masayang nag-e-enjoy siya habang maraming mamamayan ng Wano ang nakararanas ng gutom. Nakapasok din si Robin dito para imbestigahan siya. Naghihintay pala siya sa courtesan na si Komurasaki. Sa side ni Sanji, nakipagkita sa kanya si Lo. Ipinaalam ni Lo kay Sanji na mayroong 2 miyembro ng Tobiropo dito, si Page 1 at Drake kasama si Hawkins. Naghahanap pala sila ng ibang miyembro ng crew ni Luffy. Sa side ni Kaido, habang umiinom siya, may natanggap siyang balita. Si Yonko Big Mom ay sumusulong patungo sa Onigashima. Nagalit ito sa kanya at inutusan niyang ilubog ang kanyang barko. Sa labas ng dagat, sinimulan ng mga anak ni Big Mom na sirain ang mga canyon ni Kaido. Pumunta pala dito si Big Mom para maghigante kay Luffy. Samantala, nag-aalala at hindi sigurado si Queen kung paano pipigilan si Big Mom, dahil malapit na nilang malalampasan ang waterfall at makapasok sa Wano. Bilang tugon, kumilos si King. Nag-transform siya bilang isang lumilipad na Tyran Oden at tumungo sa barko ni Big Mom. Habang dadaan ang barko ni Big Mom sa waterfall, sa hindi inaasahang pagkakataon, sinipa ito pabalik ni King, dahilan para mahulog si Big Mom sa umiikot na tubig sa ibaba, na naghiwalay sa kanyang mga anak. Sa panig ni Sanji, aalis ang grupo sa Flower Capital, habang si Page 1 ay nagdudulot pa rin ng kaguluhan sa bayan na naghahanap sa kanila. Biglang narinig ni Sanji ang paghingi ng tulong ng isang babae kaya agad siyang tumalikod at sinipa si Page 1 sa mukha. Napagtanto ni Lo na kung mananatili sila doon, maaakit ang tropa ni Kaido sa lokasyong ito. Kaya naman, sinabihan sila ni Sanji na umalis at hayaan siyang humawak nito. Agad na inactivate ni Sanji ang transformation armor ng Germa 66. Gusto rin pala ni Sanji na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, kaya agad siyang nag-transform. Nagulat ito kay Lo at napagtanto niya na dahil miyembro si Sanji ng infamous Germa 66 Army. Pagkatapos ay inatake ni Page 1 si Sanji, ngunit mabilis na kumilos si Sanji. Dahil dito ay hindi na niya nahabol ang bilis ni Sanji at natamaan siya ng isang malakas na sipa mula kay Sanji. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang sumugod at inatake si Sanji, ngunit ginamit ni Sanji ang kanyang coat, bilang isang impromptu shield upang harangan ang mga pag-aatake. Sa paglipad ni Sanji sa langit, agad na sumunod si Page 1 upang sakupin siya. Sa hindi inaasahan, si Sanji ay maaaring maging invisible at mawala, at sa gayon ay walang tigil na inatake siya ni Sanji. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sanji na taglay niya ang kapangyarihan ng invisibility, na iniwan si Sanji na labis na nasa sabik dahil ang pangarap niya noong bata pa, ay mahanap ang Devil Fruit of Invisibility, para makalusot siya sa paliguan ng mga babae. Samantala, si Page 1 ay nag-transform sa kanyang human beast form. Desididong harapin si Sanji, ipinagpatuloy ni Page 1 ang kanyang pag-atake kay Sanji. Sinamantala ang pagkakataong ito, gusto pa rin ni Sanji na matuto ng higit patungkol sa kanyang bagong lakas. Sa hindi inaasahan, kahit na anong pag-atake sa kanya ni Page 1, hindi siya makakapagdulot ng anumang pinsala kay Sanji, kaya kinounter-attack siya ni Sanji. Pumalakpak si Sanji sa kalangitan at nagpas siyang magpakawala ng isang pangwakas na atake, na lumikha ng isang malaking pagwasak sa lupa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muli siyang tumayo. Napagtanto ni Sanji na medyo matatag din ang lalaking ito. Nakilala ni Sanji na napakalakas din niya, kaya nagpasya siyang umalis. Sa panig ni Robin, habang sinisiyasat niya ang mga sikreto ni Orochi, hindi inaasahang natuklasan siya ng grupo ni Orochi na mga ninja. Balak ni Robin na tumakas, ngunit nahuli siya ng mga ito. Nagpasya silang patayin si Robin. Nakapagtataka, clone lang niya iyon, kaya ipinaalam ni Robin kina Nami at Brook na na-detect na siya ng ninja. Agad silang nakilala ni Shinobu bilang Loyal 11 Ninja ni Orochi. Sa sandaling ito, bumalik si Robin sa piging ni Orochi, alam niyang magiging ligtas doon. Habang hinahanap ng mga ninja si Robin, ipinahayag ni Orochi kay Robin na nagpaplano siya ng isang engranding piging kasama si Kaido sa Onigashima Island. Sa panig ni na Chopper at Otama, nadiskubre nila ang isang taong nakahandusay sa dalampasigan, na ikinatakot ni Chopper hanggang sa halos naiihina ang sarili. Ito ay walang iba kundi ang Four Emperors, na si Big Mom. Sa sandaling narinig niya si Big Mom, si Momo ay natakot at nag-transform sa isang dragon. Gayunpaman, hindi alam ni Otama kung sino siya. Nang maingat na sasalakayin siya ni Chopper, sa hindi inaasahang pagkakataon, natauhan si Big Mom. Dahil dito,
Agad na tumakas sina Chopper at Momo. Biglang nagsalita si Big Mom, nagtatanong kung sino siya. Agad namang nagulat si Chopper nang malaman niyang nawalan siya ng alaala. Nang ipapaalam na sana ni Otama kay Big Mom ang kanyang pangalan, agad siyang pinigilan ni Chopper, dahil kung ipapaalam niya sa kanya na isa siyang Yonko, maaaring magdulot ito ng panganib. Biglang nakaramdam ng gutom si Big Mom. Sa panig ni Orochi, dahil natatakot siya na baka bumalik ang 9 Red Scabbards para sa paghihiganti, hindi na napigilan ng batang si Otoko ang pagtawa dahil narinig niya ang lahat ng naririto, at nagsasabing duwag siya. Nagalit ito kay Orochi. Nais niyang parusahan si Otoko at sa gayon ay nakuha ni Orochi si Otoko. Sa kabila ng takot, hindi napigilan ni Otoko ang pagtawa. Nang sumugod na si Robin para iligtas si Otoko, agad siyang sinampal ni Kimurasaki, na ikinataranta ni Orochi kung bakit siya sinaktan ng sarili niyang crush. Hinarap pa niya ang kahihiyan mula sa mga salita ni Komurasaki. Ito ay agad na ikinagalit ni Orochi, na humantong sa kanya upang palabasin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, na naging isang 8 ulo na ahas. Nakakonsume din pala siya ng isang Mythical Zone Devil Fruit. Akala niya ay matatakot ng form na ito si Komurasaki, ngunit hindi siya nagpakita ng takot, na nagagalit sa kanya at nag-udyok sa kanya na salakayin ang lahat ng nasa paligid niya. Samantala, nagawang iligtas ni Robin si Otoko sa oras, ngunit nang siya ay aalis na, siya ay nakita ng ninja. Buti na lang at dumating si Brook at naging multo, tinakot sila. Habang sinadya ni Orochi na patayin si Kimurasaki, pumasok si Kiyoshiro upang pigilan siya, na naghinala kay Orochi na maaaring ipagkanulo din siya ni Kiyoshiro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Kiyoshiro kay Kimurasaki at nagtanong, hinihintay mo ba ang sandaling ito? Agad niyang ibinaba ang kanyang espada at hinampas siya, na ikinagulat ng lahat. Walang nakaakala na ang pinakamagandang babae sa Wano ay makakatagpo ng ganoong kapalaran. Maging si Orochi ay nabigla nang makitang pinatay ang mahal niya. Gayunpaman, ipinakita lamang ni Kiyoshiro ang kanyang katapatan, na iniwan si Orochi na walang batayan para sa paninisi, at sa gayon ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Robin. Nang makitang inaatake si Robin, agad na tinawag ni Nami si Zeus mula sa kanyang pag-aangkin na atake at mabilis na tumawag ng 4 Thunderbolts upang hampasin si Orochi, na naging isang inihaw na ahas. Dahil dito, nakatakas ang grupo ni Nami sa oras. Sa kabilang banda, dinala si Big Mom sa nayon at binigyan ng red bean soup na makakain. Kahit maliit na mangkok lang ang dala niya, natuwa siya. Sa puntong ito, naunawaan ni Otama ang lakas ni Big Mom at gumawa ng plano para hilingin kay Big Mom na iligtas si Luffy. Ipinaalam niya sa kanya na maraming red bean soup sa bilangguan ng udan. Naintriga ito kay Big Mom, at gusto niyang pumunta doon. Samantala, natakot si Chopper na kung mabawi niya ang kanyang memorya, sila ay nasa panganib. Sa huli, magkasama silang lahat tumungo sa udan. Sa pagkakataong ito, kumakalam ng malakas ang tiyan ni Big Mom at tumingin siya kay Chopper na para bang isang supply ng pagkain. Gayunpaman, kinuha ni Kiko ang mapa upang suriin at napagtanto na medyo malayo pa ang udan. Habang sinusubukan pa rin binabasag ni Luffy ang mga bato kapalit ng pagkain, tinulungan din niya si Hyogoro at ipinagpatuloy ang pagbibigay sa kanya ng food ticket stubs. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaking nakakamelyo ang lumapit kay Luffy at nagsimulang makipag-usap sa kanya, nagtanong tungkol sa pagtakas ni Kid mula sa bilangguan. Sa sandaling ito, lubos na nagpapasalamat si Hyogoro kay Luffy para sa kanyang patuloy na tulong. Biglang isang deputy overseer mula sa udan ang nagsimulang mangistorbo sa kanya, nang makitang si Hyogoro ay hindi nagtatrabaho ngunit nakakakuha pa rin ng pagkain, na naging sanhi ng kanyang galit. Bagamat nahulog ang tinapay sa lupa, pinahahalagahan pa rin ito ni Hyogoro at kinain. Lalo nitong ikinagalit ang gwardya ng bilangguan na patuloy na binugbog siya. Nakita si Hyogoro na binubuli habang sinusubukang tapusin ang kanyang tinapay. Labis itong ikinagalit ni Luffy at gusto niyang bigyan ng leksyon ang gwardya ng kulungan, kaya agad siyang sumugod at sinipa siya na agad siyang napatumba. Sa side ni Raizo, nagawa niyang nakawin ang susi sa mga sundalo kaya agad siyang tumalikod para iligtas si Luffy. Sa labas ng udon sa sandaling ito, bumalik si Queen habang si Luffy ay nakikipaglaban pa rin sa mga gwardya ng bilangguan sa loob, kahit na siya ay nanghina ng husto ng Sea Prism Stone Cuffs. Ngunit nakita ito ni Luffy bilang isang paraan ng pagsasanay.
Biglang sumulpat ang Chief Warden, kaya sinadya ni Luffy na labanan siya. Agad siyang nagpaputok ng kanyan mula sa isang elepante kay Luffy, na nagpalipad sa kanya. Bigla niyang nabalitaan na bumalik na si Queen, kaya umalis siya para dumalo sa comedic performance ni Queen, dahil siya ang tagapangasiwa ng Udon Prison, isa sa 3 All-Stars ni Kaido na may bounty na 1,320,000,000 belly. Sa puntong ito, tinanong ni Queen ang punong warden tungkol sa 3 mahahalagang bagay sa bilangguan. Nang marinig na nakatakas si Kid, ninakaw ang Sea Prism Stones at tumakbo si Luffy, nagulat siya. Habang sinusubukan pa ni Luffy na tulungan si Hyogoro na umakyat sa bangin, agad namang inutusan ni Queen ang kanyang mga nasasakupan na salakayin sila, dahilan para magkabaliktaran silang dalawa. Agad silang pinalibutan ng mga assailants. Kinailangan ni Luffy na ipagtanggol si Hyogoro habang umiiwas sa kanilang mga pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli silang dalawa ng punong warden. Ngayon, binanggit ni Queen na gusto niyang makipag-usap sa kanila, at sinabi niya sa kanilang dalawa na sumali sa Beast Pirates crew. Ito ay lumabas na si Hyogoro ay isa ring makabuluhang pigara mula 20 taon na ang nakalilipas, na naging isang boss ng Yakuza, ngunit tinanggihan pa rin siya ni Luffy. Habang si Raizo ay hindi sigurado kung paano ililigtas si Luffy, hindi sinasadyang natisod niya si Koamatsu, miyembro din ng Nine Red Scabbard, na nagdulot ng kagalakan kay Raizo. Biglang namataan si Raizo kaya mabilis itong tumakbo. Samantala, nakaisip si Queen ng isang laro para kay Luffy. Pareho silang nilagyan ng neck collars. Kung ang mga collar na ito ay aalis sa arena, ang kanilang mga ulo ay maghihiwalay. Kailangang labanan ni Luffy ang lahat ng mga prison guard sa bilangguan. Inalis pa nila ang Sea Prism Stone Cuffs mula kay Luffy, na ikinagulat ni Raizo dahil sa pagkadiskubre niya na nagkamali siya sa pagkuha ng maling susi. Sa kabilang banda, medyo masayahin si Luffy habang tinanong niya si Queen, kung mananalo ako, makakaalis ako sa lugar na ito, tama ba mataba? Nang makitang kumpiyansa si Luffy, labis nitong ikinatuwa si Queen. Kaya agad niyang sinimulan ang labanan. Agad na sumugod ang mga gwardya ng bilangguan upang salakayin si Luffy, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang kanyang Conqueror's Haki. Ito ang naging dahilan ng pagkahimatay nila kaagad. Napagtanto ni Queen na mahirap ang pakipag-ugnayan kay Luffy, kaya't nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mas maraming sundalo, ngunit hindi man lang siya mahawakan ng mga ito. Sa kabila ng malawakang pagsasanay sa pagdudurog ng mga bato, naramdaman pa rin ni Luffy na hindi siya sapat na sanay upang harapin si Kaido, dahil ang kanyang mga suntok ay parang kagat lang ng lamok sa kanya. Biglang naalala ni Luffy ang kanyang master na si Ray. Minsan na siyang gumamit ng Advanced Armament Haki upang hampasin ang isang elepante nang hindi na kailangang hawakan ito. Sa silangang bahagi ng 10 bansa, sa oras na ito, natagpuan ni Zoro ang magnanakaw ng kanyang espada na Shusui. Sinabi ng magnanakaw na ito ang kayamanan ni Ryuma, isang maalamat na samurai ng Wano, ngunit nilayon pa rin ni Zoro na kunin ang kanyang espada. Habang lumalaban si Luffy, naisip niya ang sarili niyang kaharap si Kaido, ngunit pakiramdam niya ay parang may kulang. Itinuro sa kanya ni Master Ray ang tungkol sa Advanced Armament Haki, na kailangan niyang makita ang isang invisible armor. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Queen na magpadala ng 2 gifter para labanan si Luffy, kaya ipinagpatuloy niya ang paggamit ng mga ito para sa kanyang pagsasanay. Sa isang welga, nagawa niyang mapabagsak ang isa sa kanila. Sa sandaling ito, ang Batman ay patuloy na pumutok ng mga arrow kay Luffy, kaya ginamit niya ang Haki upang harangan ang mga arrow at sinisingil niya ito, naghagis ng suntok na nagpalipad sa kanya sa dingding. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Zoro sa magnanakaw ng espada, bagamat sinabi ni Zoro na ang espada ay regalo mula kay Ryuma, ngunit hindi pa rin siya naniwala. Ang magnanakaw ay patuloy na nagsasalita tungkol sa mga alamat ni Ryuma sa kanyang kasaysayan at ipinahayag niya kay Zoro na ang Shusui ay isang itim na talim na pinanday ni Ryuma sa mga labanan. Napagtanto nito si Zoro na ang itim na talim ay ginawa gamit ang Haki. Biglang may tumakbong babae para humingi ng tulong. Ito pala ay si Kamurasaki at Otoko, sila ay hinahabol ng isang assassin. Mabilis na pumagitna si Zoro para pigilan siya. Sumugod din ang magnanakaw ng espada para labanan siya. Nang makita ang assassin na sinusubukang saktan ang mga babae at bata, nagalit si Zoro. Nakiusap si Kamurasaki kay Zoro na iligtas siya.
Nagtanong si Zoro kung mayroon siyang alak at pagkain, kaya nagpa siya si Zoro na pumasok at iligtas sila. Ang assassin ay patuloy na naniningil kay Zoro, walang tigil na umaatake. Napagtanto ni Zoro na ang kalaban na ito ay medyo malakas, na nagudyok sa kanya upang simulan ang pakikipaglaban ng seryoso. Kaya nagsimula ang isang seryosong labanan sa pagitan ni Zoro at ng assassin. Sinabi ni Luffy kay Queen na magdala ng mas malakas na kalaban sa kanya, kaya tinawag ni Queen ang pang-apat na isang bearman para labanan siya. Nakapagtataka, ang mga suntok ni Luffy ay hindi nagpapahina sa bearman, na nagpapasigla kay Luffy na i-activate ang kanyang haki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang suntok niya ay tumagos sa katawan ng bearman, ngunit naramdaman pa rin ni Luffy na hindi pa ito sapat. Sa sandaling ito, naalala ni Kyushiro ang oras na nilaslas niya si Kimurasaki. Lumalabas na isa lang itong staged act para diyain si Orochi. Hindi talaga siya pinatay ni Kyushiro. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Zoro laban kay Killer. Biglang, ang magnanakaw ay nagpatuloy sa pag-atake kay Zoro nang hindi inaasahan, dahilan para mawalan ng focus si Zoro at pinayagan si Killer na saksakin ng kanyang side si Zoro sa balikat. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi niya maaaring makuha ang kanyang side sa balikat ni Zoro, kaya agad na kinuha ni Zoro ang side mula sa kanya. Ngayon ay magagamit na ni Zoro ang kanyang tatlong estilo ng espada. Pinakawalan niya ang kanyang haki at tinamaan si Killer ng isang napakalakas na suntok, na agad na naging sanhi ng pagbagsak ni Killer. Samantala, natutulala si Kamurasaki sa hindi kapanipaniwalang pinakitang astig ni Zoro. Biglang umalis ang magnanakaw ng espada, gayunpaman, pagod na pagod si Zoro dahil sa pagkagutom. Sa panig ni Luffy, ang warden na pinamumunuan ng kamelyo ang susunod na kalaban na makaharap niya, kasama ang isang pangolin na lalaki na nakasuot ng bakal na baluti. Natuwa si Luffy dahil ang kalaban na ito ay angkop para sa kanyang pagsasanay. Habang kumakain si Queen ng red bean soup at nanunood ng laban, ginamit ni Luffy ang haki para pagmasdan ang hinaharap, ginagabayan si Hyogoro na iwasan ang mga pag-atake ng kanilang mga kalaban, ginagawang ang kanilang mga kalaban ay hindi makapagtama sa kanila. Hindi na pinansin ni Luffy ang pag-iwas at agad na sinuntok ang mga bala ng kanyang kalaban. Gayunpaman, nang sinuntok niya ang lalaking pangolin, hindi pa rin niya nabisado ang advanced haki. Nang makitang hinahabol si Hyogoro, nagpa siya si Luffy na buhatin siya habang nakikipaglaban sa mga kalaban. Kahit anong atake nila ay hindi nila matamaan si Luffy, kaya agad nilang pinagsama ang kanilang mga atake para salakayin siya. Lumipad din si Luffy at naghatid ng suntok sa kanila. Ang proklamasyon ni Luffy, wala ka pa rin kumpara kay Kaido, na agad na naging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay nila. Sa side ni Zoro, nang makabawi siya, bigla niyang naalala ang espada. Ginamat pala ni Kamurasaki ang kanyang mga sugat at gusto niyang gantihan siya sa pagligtas sa kanya. Gayunpaman, si Zoro ay nakatuon lamang sa pagkuha ng kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Kamurasaki dahil may mga sugat pa siya. Pagkatapos ng ilang pagsusumamo, pumayag si Zoro na manatili at kainin ang inihanda niyang sopas. Nakilala ni Kamurasaki ang lakas ni Zoro at humingi ng tulong sa paghahanap ng kanyang nakakatandang kapatid. Kapatid pala niya si Momo at ang tunay niyang pangalan ay Hiyori. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ni Zoro at napagtanto ni Hiyori na kilala ni Zoro si Momo, ngunit nakita niyang kakaiba ito dahil si Hiyori ay isang 26 na taong gulang na babae habang si Momo ay isang 8 taong gulang na batang lalaki lamang. Ipinaliwanag ni Hiyori na dinala ng kanilang ina ang grupo ni Momo at Kinemon sa hinaharap pagkalipas ng 20 taon. Kaya pala parang bata si Momo. Para naman kay Hiyori, siya ay dinala sa Royal Palace ni Koamatsu. Sa puntong ito, ipinaalam din sa kanya ni Zoro ang tungkol sa sitwasyon ng lahat, na nagpaginhawa kay Hiyori na malaman na ligtas sila. Habang 6 na miyembro lang ng Nine Red Scabbards Group ang kilala ni Zoro, mayroon pa ring 3 miyembro na hindi pa niya nakikilala. Dahil sa pagod, humiga si Zoro at nakatulog. Napagtanto ni Luffy na ang mga suntok niya ay gasgas lamang para kay Kaido. Sa puntong ito, nakilala ni Hyogoro na ang haki na ginagamit ni Luffy, sa Wano ay tinatawag ito na Ryo. Nagpasya siyang ipakita ito para kay Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakagamit siya ng haki at sa isang suntok lang ay napatumba niya ang kanyang kalaban. Tanong ni Hyogoro, gusto mo bang matutunan ito? Tuturuan kita, agad.
Natuwa si Luffy dahil ito ang mismong kasanayang nais niyang matutunan. Gayunpaman, napagod na si Hyogoro, kaya nagpa siya si Luffy na suportahan siya at ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Pinayuhan ni Hyogoro si Luffy na maramdaman ang daloy ng haki sa loob ng kanyang katawan, kaya sinubukan ni Luffy na gamitin ito. Pinalo niya ng suntok ang Pangolin na pinaalis siya sa sahig ng arena. Ngunit itinuwid ni Hyogoro si Luffy, na nagsasabi na siya ay nagmamadali ng labis at nagkakamali. Hindi napigilan, nagpa siya si Luffy na subukang muli, inaatake ang mga gifter. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi pa rin niya makontrol ang daloy ng haki. Dahil dito, napagtanto ni Hyogoro na si Luffy ay masyadong naiinip. Pagsapit ng gabi, sa kabila ng maraming kalaban na nakipaglaban, hindi pa rin nakontrol ni Luffy ang haki, na iniwan siyang bigo dahil sa gutom. Biglang tanong ni Hyogoro, bakit mo gustong labanan si Kaido? Nang makita ang mga nakakainis na sundalong ito, pinakawalan ni Luffy ang Conqueror's Haki para makatulog sila ng maaga. Sabi ni Luffy, dahil isa siya sa 4 na emperador ng dagat, ako ang magiging hari ng pirata, kaya kailangan ko siyang talunin. Biglang lumitaw muli sina Caribou at Raizo, at ipinaalam kay Hyogoro na tinitipon nila ang lahat ng samurai ng Wano upang talunin si Kaido. Habang nagsusumamo pa rin si Caribou kay Luffy ng paraan para makatakas, napagtanto ni Hyogoro na ito na ang huling pagkakataon ng bansang Wano. Nagpa siya siyang sumali sa grupo ni Luffy. Samantala, nagpa siya si Luffy na wasakin ng buong kulungan para gawing kakampi niya ang lahat ng mga bilanggo. Agad na inilabas ni Caribou ang red bean soup sa kanyang katawan, kaya't nakakain si Luffy at nanumbalik ang kanyang lakas. Samantala, gutom na gutom si Big Mom. Sa panig ni Yasoi, nahuli siya ng mga nasasakupan ni Orochi dahil siya ang maalamat na magnanakaw ng Wano. Kahit na paano siya inatake, wala siyang ibinunyag. Biglang nakilala ng pinuno ng ninja squad ni Orochi ang isa pang pagkakakilanlan niya. Habang nagluluksa pa rin si Orochi sa pagkamatay ni Kamorisaki, nang marinig ang tunay na pagkakakilanlan ni Yasoi, natakot si Orochi at agad siyang gustong patayin. Sinabi ni Kyushiro na ang araw na ito ay isang mapalad na araw na kasabay ng libing ni Kamurasaki, at angkop na isagawa ang pagbitay kay Yasoi. Sa panig ni Queen, siya rin ay nagdadalamati sa pagkamatay ni Kamurasaki. Bigla niyang napansin si Luffy na parang bowl ang matambok, naubos na pala ni Luffy ang lahat ng red bean soup niya. Sa sandaling ito, nakatutok lamang si Queen sa pag-obserba sa seremonya ng pagbitay sa Flower Capital. Sa side ni Brooks, nahanap na niya si Zoro at nagulat siya nang makita siyang natutulog sa isang babae. Sa sandaling ito, ipinaalam sa kanila ni Brook na si Yasoi ay malapit ng papatayin sa Flower Capital. Labis na naantig ang balitang ito kay Otoko na tumakbo sa kabila ng kanyang patuloy na pagtawa. Hindi maintindihan ni Zoro kung bakit nagkakasalungat ang reaksyon ni Otoko. Sa kabila ng kanyang pagtawa, inihayag ni Otoko na si Yasoi ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, dinala si Yasoi sa execution platform, habang ang grupo ni Nami ay nanatiling tuliro sa katotohanan na ang lahat ng mga tao sa Ebisu ay nagtatawanan. Mahal na mahal si Yasoi ng mga residente ng bayan, kaya kakaiba para sa kanila na maging ganito ang reaksyon. Nakilala naman ni Kinemon si Yasoi at nagulat siya na buhay pa ito. Nabunyag na si Yasoi ay ang dating daimyo ng angkan ng Shamatsuki, na naglilingkod sa Kazuki Shogunid sa ilalim ng Odin. Sa sandaling ipahayag ang kanyang pangalan, hiniling ng lahat ng mga tao ng Wano na patawarin ni Orochi ang buhay ni Yasoi. Sa sandaling ito, naalala ni Yasoi ang mga alaala ni Odin. Mahigpit niyang hikayatin si Odin na maging pinuno ng Wano at seryosohin ang kanyang responsibilidad. Ngunit mas interesado si Odin sa paggalugad sa mga dagat at pakikipagsapalaran. Nagdulot ito ng paulit-ulit na pagsaway at paghampas ni Yasoi kay Odin. Ngayon ay ginagawa ang paghahanda para sa pagbitay kay Yasoi. Si Otoko, umiiyak at tumatawa, tumakbo sa tabi ng kanyang ama. Ang mga tao ng Ebisu ay sumugod din sa kabisera ng lungsod. Nagsimulang magsalita si Yasoi, na nagpahayag na si Orochi ay walang iba kundi isang pagkukunwari dahil siya mismo ay ginawang impyerno ang bansang Wano, dahilan upang ang mga tao ay walang pagkain at malinis na tubig na maiinom. Habang si Yasoi ay patuloy na ngumiti at isiniwalat ang lahat ng madilim na gawa ni Orochi sa mga taga-Wano. Pagkatapos ay sumugod si Orochi at naghanda na patayin siya, pinipigilan si Yasoi na magsalita pa. Samantala,
Napagtanto ni Kinemon na isinakripisyo ni Yasoi ang kanyang sarili upang tulungan ang lahat ng samurai na magtipon. Naniniwala si Yasoi na tiyak na makakapagligtas sila ng 10 bansa. Habang sinusubukang tumakbo ni Otoko patungo sa execution platform, agad na nagpaputok ng baril si Orochi at ang kanyang mga subordinate, dahilan upang mapaluha ang grupo ng Nine Red Scabbards sa kanyang sakripisyo. Walang magawa si Otoko na tumakbo papunta sa kanyang ama. Inampun pala ni Yasoi si Otoko mula sa murang edad at lagi siyang minamahal at inaalagaan. Gayunpaman, ang mga tao sa nayon ng Ebiso ay nakamasid lamang sa pagkawala ni Yasoi sa mismong harapan nila. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Zoro at hindi niya maintindihan kung bakit sila tumatawa ng malakas sa pagkamatay ni Yasoi na ikinagalit niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hiyori kay Zoro na ang lahat ay talagang umiiyak, hindi tumatawa. Ang mga tao sa nayon ng Ebiso ay palaging pinipilit na ngumiti, gaano man kasakit o kalungkutan ang kanilang nararamdaman, dahil binigyan sila ni Orochi at Kaido ng defective devil fruit smiles. Bilang isang resulta, maaari lamang silang magpahayag ng isang emosyon, ang pagtawa. Sa sandaling ito, may mga tawa na umaalingaw-ngaw sa Kapitolyo sa halip na mga karaniwang tunog ng pag-iyak. Kararating lang ng grupo ni Nami at Robin, pero hindi nila maintindihan kung bakit ganoon ang tawa ng lahat. Sa side ni Luffy, na-realize niya, tiyak na may dahilan sila. Dahil walang sino man sa mundo ang nararapat na pagtawanan kapag sila ay namatay. Ipinaliwanag ni Hyogoro kay Luffy na ito ay dahil ang mga artificial na devil fruit na tinatawag na smile ay ninakawan sila ng kanilang tunay na emosyon. Ang mga smile fruit na ito ay nilikha ni Kaido para mapahusay ang lakas ng Beast Pirates. Ang mga prutas na defective smile ay ipinamahagi ni Orochi sa mga naghihirap na mamamayan ng Wano. Dahil wala silang pagkain, napipilitan silang kainin ang mga devil fruit na ito para maibsan ang kanilang gutom, na walang pagpipilian kundi ang tumawa. Para sa kanila, ito ay katulad ng pamumuhay sa impyerno. Sa wakas, naiintindihan din ni Zoro kung bakit sila nagkakaganito. Samantala, si Orochi ay tumatawa sa pagdurusa ng iba. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok si Otoko para yakapin ang kanyang ama, tumatawa habang sinusubukang lagyan ng healing ointment ang katawan ni Yasoi. Biglang pinaputok ni Orochi ang kanyang baril, napagtanto na siya ay anak ni Yasoi. Habang nilalayo niyang barilin si Otoko, agad na tumalon sina Zoro at Sanji para harangin ang kanyang mga bala, kahit na umabot pa para sirain ang buong platform ng execution. Dahil sa kanilang ginawa, galit na galit ito kaya agad nilang pinalibutan sina Zoro at Sanji. Gayunpaman, parehong nagtagumpay sina Zoro at Sanji na talunin sila. Biglang ipinagkatiwala ni Zoro si Otoko kay Sanji. Balak niyang hampasin si Orochi ng isang pag-atake. Inilunsad ni Zoro ang kanyang pag-atake, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumagitan si Kyushiro para harangan ang pag-atake. Samantala, nag-transform si Drake bilang isang dinosaur para hadlangan si Sanji. Sinamantala ang pagkakataong ito, tinulungan sila ni Franky na kunin ang katawan ni Yasoi sa eksena habang ang iba ay nakikipaglaban. Desidido si Zoro na seryosong harapin si Kyushiro. Sa panig ni Queen sa kulungan, si Luffy ay nag-checher para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Biglang sumulpat sa kulungan ang dalawang kriminal, si Killer, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli rin muli si Kid. Hindi maintindihan ni Kid kung bakit tawang-tawa si Killer na dati ay napakalamig at composed. Ito ay agad na ikinagalit ni Kid dahil ang kanyang mga tauhan ay naging ganoong estado. Nagalit din si Luffy at sinabihan si Queen na ituloy agad ang laban, habang si Zoro at ang iba ay nakikipaglaban pa rin sa mga nasasakupan ni Orochi. Nakilala ni Kyushiro na si Zoro ay isa ring mabigat na kalaban. Sa panig ni Sanji, nakipag-away siya kay Drake. Bigla siyang napatigil dahil narinig niya ang paghingi ng tulong ni Hiyori. Nagpa siya si Sanji na magmadali upang iligtas siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, unang naabutan siya ni Zoro. Naiwan si Sanji na nakatulala sa hindi makapaniwala sa sandaling ito. Pinataya ni Queen sina Kid at Killer ng patiwarik sa tubig, na lalong nagpasiklab sa galit ni Luffy. Napagtatanto ang pangangailangang iligtas sila kaagad, hinamon niya si Queen sa labanan. Frustrating Queen, sino ang gumanti? Sa tingin mo makakaalis ka talaga dito at matatalo kami. Mamatay na kayong mga tanga, sagot ni Luffy. Ako lang ang may karapatang magdesisyon kung kailan ako mamamatay.
Biglang dumating si Big Mom sa labas ng kulungan, sinira ang mga pinto at pumasok. Gayunpaman, si Big Mom sa oras na ito ay interesado lamang sa pagkain ng red bean soup. Sa panig ni Queen, nararamdaman din nila ang pag-atake sa bilangguan. Bumulaga sa kanila ang biglang pagsulpot ni Big Mom. Hindi nila inaasahan na narito ang isa sa 4 na emperador, na iniisip na lumubog na siya sa dagat. Samantala, naghihintay sa labas ang grupo ni Chopper. Sa sandaling ito, naamoy ni Big Mom ang red bean soup. Ngunit iyon ang paboritong pagkain ni Queen, na nagpagalit sa kanya hanggang sa punto ng matinding pagtanggi. Kaya agad niyang pinakawalan ang kapangyarihan niyang devil fruit at nag-transform sa isang long neck na dinosaur. Isinumpa niya, na sa kanya lang ang red bean soup. Nagalit ito kay Big Mom, at nagpasya siyang turuan ng leksyon ang bastos na tanga na ito. Sa isang suntok lang, idiniin niya ang ulo ni Queen sa lupa, na ikinamangha ng lahat dahil talagang nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nagawa ni Queen na bumangon. Agad siyang tumalon, sinusubukang durugin si Big Mom habang siya ay bumababa. Sinubukan niyang talunin si Big Mom sa pamamagitan ng pag-ipit sa kanya sa lupa. Gayunpaman, natigilan siya ng walang kahirap-hirap na itinabi siya ni Big Mom. Pinaikot-ikot siya na parang pang-itaas at pagkatapos ay ibinagsak siya sa dingding, na naging sanhi ng pagguho ng mga dingding ng Udan Prison. Sa kabutihang palad, ang pagliko ng mga kaganapan ay nagawang iligtas sina Kid at Killer. Sa sandaling ito, si Queen, ay natalo sa 2 suntok lamang, na ikinagulat ng lahat, at iniisip na ito talaga ang antas ng isang Yonko. Samantala, sinamantala ni Raizo at Caribou ang pagkakataong ito at ninakaw ang mga transponder snails upang pigilan ang mga ito sa pakikipag-usap kay Kaido. Natagpuan na ni Big Mom ang red bean soup sa ngayon, na labis na ikinatuwa niya. Gayunpaman, walang natitira sa loob na nagpapahina kay Big Mom, na agad na nagsitakas ang mga sundalo sa takot. Biglang isiniwalat ni Luffy na siya ang kumain ng red bean soup, na ikinagalit ni Big Mom at humantong sa pag-atake sa kanya. Gayunpaman, pareho silang nakagapos at hindi makatakas sa arena. Sinadya pala ni Big Mom na ibalik ang red bean soup sa mga taga-Nayon dahil ibinahagi nila ito sa kanya. Siya ay nagpatuloy sa pag-atake sa parehong Luffy at Hyogoro, na pinalipad si Hyogoro. Agad siyang hinawakan ni Luffy at sinubukang tanggalin ang collar sa leeg. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagamit ni Luffy ang advanced hockey na walang kahirap-hirap na binabali ang collar at inihagis ito sa labas. Bilang resulta, pareho silang ligtas sa sandaling ito. Sabi ulit ni Hyogoro, bago mo kalimutan ang pakiramdam na iyon, protektahan mo ako ha. Napagtanto ni Luffy na gusto siyang tulungan ni Hyogoro na magsanay, kaya tumalon siya pabalik sa away upang harangin ang pag-atake ni Big Mom. Ipinahayag ni Luffy, kung mabigo ako, mamamatay ka, na sinagot ni Hyogoro, wala siyang pakialam. Gayunpaman, pareho sina Luffy at Hyogoro ay pinabagsak sa isang pader sa pamamagitan ng malakas na strike ni Big Mom. Pasensya na matanda. Ang Hyogoro technique ay maaaring mailipat sa katawan ng kalaban at sirain ito mula sa loob. Sinabi niya na nagawa mo na, kaya magtiwala ka sa iyong sariling lakas at subukang muli. Nang makitang hindi na gumagalaw si Hyogoro, naisip ni Luffy na siya ay namatay na. Nakapagtataka, nang umatake si Big Mom ay agad itong nagising. Sa puntong ito, patuloy na hinabol ni Big Mom si Luffy, na nagdulot ng patuloy na pagkasira sa Udon Prison. Biglang nagising si Queen na ikinagalit niya. Nagpasya siyang makialam at pigilan muli si Big Mom, kaya agad niyang kinuha ang isa pang palayok ng red bean soup para akitin si Big Mom. Habang naghahanda siyang kumain, napagtanto niyang walang laman ito. Nang makita ang kanyang posisyon, kaya agad na tumalon si Queen at naglunsad ng isang malakas na pag-atake sa ulo ni Big Mom, na iniisip na natalo niya siya. Hindi nila inaasahan na mababawi ang memorya ni Big Mom, at sinabi na naalala na niya lahat ngayon. Sa sandaling ito, nanginginig sa takot si Queen, pakiramdam niya ay nababasa niya ng pawis ang sarili niya. Kahit na ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay hindi makapinsala kay Big Mom kahit kaunti. Akala niya ay tatamaan na siya ni Big Mom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatulog si Big Mom bago siya inatake, na ikinagaan ng loob ni Queen. Mabilis niyang ginamit ang mga Sea-Stone Chain para pigilan siya, kaya agad niyang dinala si Big Mom sa Onigashima para ibigay siya kay Kaido, habang inutusan ng prison warden na isara ang lahat ng pinto.
Si Luffy na lang ang natitira sa loob ng bilangguan, nagpasya siyang kunin ang bilangguan at ipagpatuloy ang paggamit ng mga bilanggo upang pagsanayin ang kanyang haki. Napagtanto na ang kanyang mga tropa ay walang kapangyarihan laban kay Luffy, ang warden ng bilangguan ay nagbanta sa iba pang mga bilanggo, na pinilit silang hulihin si Luffy. Naunawaan nila na kahit gaano pa kalakas si Luffy, hindi niya kayang labanan sina Orochi at Kaido. Biglang bumunot ng mga sandata ng Queen ang Deputy Warden at inatake sila. Ito pala ang mga bala ng sakit niya. Nang sasalakayin na sana niya si Luffy, nakalaya na rin si Koamatsu, na nakakulong sa malapit. Ilang hampas lang ay nagawa niyang talunin ang mga gwardya. Ang makitang ligtas si Koamatsu ay nagdulot ng kagalakan kina Kiko at Raizo dahil ang presensya ng Nine Red Scabbard kasama si Hyogoro, ang boss ng Yakuza, ay nagpanumbalak ng pag-asa sa lahat ng mga bilanggo. Sa sandaling ito, sinimulan ng lahat ang kanilang pag-atake upang palayain ang bilangguan. Biglang nagsimulang gumamit ng mga bala na nahawaan ng sakit ang mga prison guard upang salakayin sila. Dahil sa observation hockey ni Luffy, naiwasan silang matamaan. Gayunpaman, maraming mga bilanggo ang nahawaan ng sakit, na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol at pagkalat nito sa iba. Ito pala ay isang virus na ginawa ang mga nahawaan sa walang isip na mga zombie. Sa sandaling ito, patuloy nilang sinisisi ang grupo ni Luffy dahil hindi nila direktang binago sila sa ganitong estado, na ikinagalit ni Luffy. Hinawakan niya ang mga ito, niyakap pa nga ng bukas ang mga braso sa kabila ng panganib na siya mismo ang mahawa. Ngunit walang pag-aalinlangan silang pinagalitan ni Luffy. Tumatanggap na lang ba kayong lahat ng ganitong buhay bilang mga alipin? Kahit tagalabas lang siya, desidido si Luffy na iligtas ang bansang ito dahil sa pagkaing inihanda ni Otama para sa kanya, at matatag niyang sinabi, pumunta ako dito para talunin si Kaido. Tanong niya, papanig ba kayo sa amin o kakampi ni Kaido? Ito ay agad na naging sanhi ng pagluha ng lahat, at napagtanto ni Hyogoro na nakuha ni Luffy ang tiwala ng lahat ng mga tao. Biglang magpapaputok ng malaking kanyon sa kanila ang warden ng bilangguan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa ni Luffy na itali ang bibig ng elepante ng warden ng kulungan. Agad itong naging sanhi ng kanyang pagsabog. Sa sandaling ito, nagsimulang tumayo ang lahat, kasama sa panig ni Luffy laban sa mga gwardya ng bilangguan. Sa kalaunan ay nakontrol nila ang Udon Prison. Gayunpaman, si Luffy ay nahawaan ng husto ng sakit. Tinanong ni Kid si Luffy, balak mo bang labanan muli si Kaido? Sagot ni Luffy, gusto mo bang sumali? Gayunpaman, tumanggi si Kid at umalis. Kinolekta ni Kid ang lahat ng metal sa selda at ginawa itong isang napakalaking bisig na bakal, ginamit ito upang basagin ang pinto. Siya ay determinado sa kanyang determinasyon na magiganti laban kay Kaido. Habang nalalason si Luffy, kinailangan agad ni Chopper na maghanda ng gamot para sa kanya. Gayunpaman, nang matuklasan ng iba na si Luffy ay isang pirata, nagpahayag sila ng pagtutol. Kaya't hinimok ni Luffy si Momonosuke na maglakas loob na humakbang palabas, na binibigyang diin na siya ay anak ni Odin, ang nakatakdang mamumuno sa bansang Wano sa hinaharap. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng takot si Momo, kaya bumuhat ng bato si Luffy at nagkunwaring tinatakot siyang tumakbo palabas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita nila si Momo, napaluhod ang lahat bilang paggalang. Napagtanto ni Momo na nakayuko sila sa ilalim ng anino ng pamana ng kanyang ama. Ngunit patuloy na nagsikap si Momo, nananawagan sa lahat, na sama-sama nating bawiin ang bansang Wano. Nagdulot ito ng kagalakan sa mga tao, at nakinig sila sa kanyang panawagan. Sa panig ni Zoro, siya ay nakikibahagi sa isang labanan laban sa grupo ng mga ninja upang protektahan si Hiyori. Sa kabila nito, ang pangunahing layunin niya ay makuha pa rin ang kanyang ikatlong espada. Nangako si Hiyori na tutulungan siyang mahanap ang kanyang espada. Sa kalaunan, matagumpay na nabalangkas ni Chopper ang antidote, na agad na nagpanumbalik kay Luffy sa mabuting kalusugan, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay ng Ryo kasama si Hyogoro upang maghanda upang talunin si Kaido. Sa panig ni Zoro, hinahabol niya ang magnanakaw ng espada at nakipaglaban sa kanya. Sa pagkakataong ito, nabusog si Zoro, na naging madali para sa kanya na madaig ang magnanakaw. Gayunpaman, matigas ang ulo ng magnanakaw na ibalik ang espada kay Zoro. Biglang sumugod si Koamatsu para makialam at itigil ang labanan ng dalawa, kaya agad siyang nakilala ni Hiyori. Samantala, hinarap ni Big Mom si Kaido,
ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hiniling siya ni Kaido na pakawalan ang pagkakahawak sa kanya. Lumalabas na sila ay dating kasama, parehong bahagi ng parehong pirate crew. Nakapagtataka, pagkatapos bitawan ang kanyang pagkakahawak, agad na kumuha ng sandata si Big Mom, na nagbabalak makipaglaban kay Kaido. Pinakawalan ng dalawang Yonko ang kanilang Conqueror's Haki, at nagsagupaan, na naging sanhi ng pagkakahati sa kalangitan sa Onigashima Island. Sa sandaling ito, ang parehong Yonko ay nagpatuloy sa matinding pakikipaglaban, na naging dahilan upang manginig ang buong isla na parang nasa bingit ng pagbagsak. Sa kabilang banda, sinubukan ni Otama na gamitin ang kanyang kakayahan na paamuin ang mga bilanggo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanyang Kibi Dango. Nakapagtataka, ang kanyang mga pagsisikap ay nagtagumpay at ginawa niya ang mga ito sa kanyang mga tagasunod. Napagtanto ng lahat na ang kapangyarihan ni Otama ang susi sa pagpapaamo sa mga Beast Pirate. Samantala, nagawang tipo ni Kinemon ang lahat ng samurai at gumamit si Raizo ng Dendenmushi upang ipaalam sa kanya na nakuha nila ang udon at nakakuha ng karagdagang 3,500 katao para sa kanilang layunin. Sa panig ni Hiyori, tuwang-tuwa siyang muling makasama si Koamatsu matapos ang mahabang paghahanap sa kanya. Si Koamatsu na pala ang nag-aalaga sa kanya mula pa noong bata pa siya. Nang makita kung paano palaging iniimbak ni Koamatsu ang kanyang pagkain para sa kanya, kahit na sa gastos ng kanyang sariling gutom, nagpa siya si Hiyori na tumakas upang hindi na siya mabigatan pa. Natuwa rin ang magnanakaw ng espada nang makita si Koamatsu. Biglang natuntun sila ng tropa ni Kaido, kaya kumilos sina Koamatsu at Zoro para harapin ang mga kalaban na sundalo. Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo ang magnanakaw, na nagudyok kay Zoro na habulin siya. Samantala, isinalaysay ni Koamatsu ang isang alamat kay Hiyori, 13 taon na ang nakalilipas ay nakatagpo siya ng isang nasugatan na fox na nagngangalang Anamaru. Napagtanto niya na ang fox na ito ay isang kasama ng isang mahusay na eskrimador at binabantayan ang mga espada dito. Nang makitang nasugatan ang fox ng husto, nagpa siya siyang manatili at alagaan ito, na ikinatuwa nito at naging magkaibigan sila. Araw-araw ay nangongolekta sila ng mga armas bilang paghahanda sa labanan laban kay Kaido. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang pagnanakaw ng pagkain, nahuli si Koamatsu at mula noon ay nakulong siya sa bilangguan ng udan. Sa sandaling ito, dinala ng magnanakaw si Zoro sa storage house kung saan dumating din sina Koamatsu at Hiyori. Lumalabas na ang lugar na ito ay ang Fox Armory at ito ay nangongolekta ng mga armas sa nakalipas na 13 taon bilang kapalit kay Koamatsu. Nag-aalala si Kinemon na baka kulang sila ng armas, ngunit tiniyak siya ni Koamatsu na mayroon silang sapat na espada para sa mahigit 1,000 samurai, na labis na ikinatuwa ni Kinemon. Samantala, gusto ni Hiyori na ibalik ni Zoro ang Shisui Sword sa Wano. Bilang kapalit, inalok niyang ibigay kay Zoro ang espadang si Enma na naging sa kanyang ama, ang espada na nagawang sumugat kay Kaido. Sa panig ni Luffy, sumasailalim pa rin siya sa matinding pagsasanay sa Advanced Armament Haki. Walang tigil niyang sinuntok ang isang piraso ng metal, dahilan para lumambot ito sa lakas ng kanyang mga suntok. Samantala, abala ang grupo ni Kinemon sa pag-iisip ng plano para sa kanilang labanan laban kay Kaido. Nagkasundo sina Big Mom at Kaido at naghahanda na para sa darating na Fire Festival. Biglang may nakakagulat na anunsyo ang dalawa. Ang Beast Pirates at ang Big Mom Pirates ay opisyal na bumubuo ng isang alyansa. Kasabay nito, nakuha ni Zoro ang Emma Sword, isa sa dalawang maalamat na espada ni Odin. Nagpa siya siyang subukan ang kapangyarihan ng espada na ito at nagulat nang makita na sa sandaling maalis niya ito, nag-infuse agad ito ng Haki. Sa isang indayog lang, walang kahirap-hirap niyang nahati ang isang solidong stone wall. Gayunpaman, ang napakalaking kapangyarihan ng espada ay umuubos ng maraming Haki ni Zoro, na naging dahilan upang pansamantalang lumiit ang kanyang braso, ngunit sapat na mabilis, bumalik sa normal si Zoro. Napagtanto ni Zoro ang napakalaking kapangyarihan ng espadang ito at nagpa siya na sanayin ito upang makabisado ito. Sa kabilang banda, pinagsama ni Luffy ang Gear 4 sa Advanced Haki, na nabasag ang piraso ng bakal sa isang suntok. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi pa rin ito sapat, kaya determinado siyang magsanay ng mas mabuti. Samantala, nagpatuloy si Zoro sa pagkontrol sa Enma Sword habang dinala ni Chopper si Luffy upang muling sumali sa grupo.
Pagod na si Luffy sa puntong ito, dahil magsisimula na ang huling labanan, naghanda ang lahat na pumunta sa Onigashima. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.